Good morning, everyone. Thank you for joining us sa ating pong maikling worship. Welcome, everyone. And also those who are watching, salamat sa inyo. Let's open in prayer. Lord, we thank you for the opportunity to come together. Sama-sama po kami on a Sunday morning to have this beautiful Sunday worship service. Ito naman po ay ginagawa namin dahil we stand on your promise, when 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst. We believe that, Lord. We believe that you are in our midst, kahit po sa ganitong sitwasyon, ganitong kondisyon. The most important thing is nasa gitna namin ng presensya ng Panginoon. Salamat sa mga kasama namin dito ngayon at ang mga kasama namin na nanonood online. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ay mahipo ng iyong mensahe ngayong umaga, ng iyong itinalagang madinig namin. Kailangan namin ang mga bagay na ito, Lord. Bagamat sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, iba't ibang klase, masaya, malungkot, nakaka-worry, nakakapagbigay papuri, anuman pong klase, Lord, ang iyong mensahe ang tutugon sa aming puso. Kausapin mo kami, Lord. Speak to us, Lord. Kagaya po ng mga nakaraan naming worship services, marami, kakaunti, ay ganun pa din po ang aming inaasahan na ikaw ay nagkakaroon ng special interaction sa aming mga puso ngayong umaga ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po sa inyong lahat. Nadalan po natin yung yung slide natin. Good morning again sa lahat. Good morning, John and Jane. Okay, so pag-aralan natin mga nakaraang linggo sa ating pong pagbabahagi ng message sa Canberra, and we're able to establish that all Christians, lahat po tayo ay merong hinahanap na hope, may inaasahan tayo mangyayari. And that is when Jesus Christ returns and restore all things dito sa mundong ito. He will make things perfect again. But for now, sabi nga natin, pag-aralan natin last week, na meron din tayong sufferings. Meron tayong mga dapat pagdaanan. Ang lahat ng bagay na yan ay kasama sa ating pong pagiging Christians, pagiging Kristiyano, mga anak ng Diyos. So despite that, meron tayong church, meron tayong mga kapatiran, meron tayong Biblia, marami tayong kasama. Ang presensya ng Panginoon, ang Holy Spirit. So, papag-aralan natin ngayon, paano tumutugon ang Holy Spirit sa atin habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Isa sa napakalalim na area ng buhay ng mga Kristiyano ay, ito challenging pa rin kahit matagal na tayo sa ating pong pananampalataya, yung pong prayers. Marami kasi nag-i-struggle pa rin dyan. Hindi dahil hindi sila, ayaw nila magdasal, kung hindi, parang minsan nag-aalanganin kasi ang Christians kung magdasal, lalo na po kung in group setting. Di ba, kisam-isan na challenge, na i-intimidate kung merong ibang nakakapakinig na ating prayers. O hindi natin alam ano ang dapat nating panalangin. Paano ba tayo tutugon sa kalooban ng Diyos? Paano natin itutugma ang panalangin natin at ang kalooban ng Diyos? Ngayong umaga, mapag-alaman natin na madali pala yan kung ating pong paniniwalaan ang mga bagay na ito. Kung maliliwanagan tayo, ang ating panalangin sa Panginoon ay mas lalong malalalim, mas lalong gaganda, at hindi na tayo mag-aalala sa ating mga panalangin. Whether it's personal devotions, group prayers, o anumang pong setting. Okay, pag-aralan natin ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang ganda ng Romans verses 26 to 28 ng chapter 8. Ang sabi, in the same way, the Spirit helps us in our weakness when we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Ang ganda. Then tuloy natin sa verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him,
who have been called according to His purpose. Himayin po natin ang 4 na verses na ito. Unang-una nga, ang sabi, in the same way, sa kaparehong paraan, ang sabi, the Spirit helps us in our weakness. Alam naman po natin na ang sintukoy ditong Spirit ay ang Holy Spirit. Ngayon, malalaman natin, ang Holy Spirit ay katulong natin hindi lamang sa paglilinis sa ating sarili, sa mga kasalanan, pagbibigay sa atin ng katotohanan ng Biblia, tutulungan tayong maintindihan ng salita ng Panginoon. Ganun pa rin ay tumutulong siya sa ating weakness. Ang sabi, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Anong tinutukoy ng unang bahagi ng verse 26, in the same way? Kasi nga, napag-aralan natin yung 22 and up to 25, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth up to the present time. So lahat daw po ng nilalang sa mundong ito, maski ang nature ay naghihinagpis, naghihintay ng pagbabago. Okay? Not only so, but we ourselves, makita po natin, we ourselves, tayo po mga Kristiyano, have the first fruit of the Spirit, kahit kasama natin ang Holy Spirit, grown it inwardly. Kahit tayo po, merong sufferings, meron tayong hinagpis, umiiyak tayo. As we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. So, inihintay po natin yon, di ba? Darating ang balang araw, hindi na tayo kakasakit, hindi na tayo mamamatay, hindi na tayo manghihina. Yun ang sinasabing redemption of our bodies. Talaga pong naipaliwanag natin yan last week. Okay, verse 24. For in this hope we were saved. But hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So, sinasabi ng Biblia na meron tayong hinihintay. Yung hinihintay natin ay talaga hindi pa dumating. Kaya tayo naghihintay. Wala pang naka-experience na, wala pang nakatikim. Kaya lahat nga naghihintay. Sabi, kung hindi natin inaasahan ang dumating na, hindi na natin hinihintay. Pero alam natin, sinasabi ng Biblia, meron tayong hinihintay na maganda. Yan ay yung pagbabalik ng Panginoon. Babaguhin ang lahat sa mundong ito. Tayo po ay magiging maluwalhati na. Kaya ang sabi, in the same way, doon, habang nagsasuffer tayo, while we're waiting for the return of Jesus Christ, the Spirit helps us in our weakness. So, merong weakness na ina-address dito. Ano yun? Hindi lamang sa kahinaan ng katawan, hindi lamang sa kasalanan, pero ang weakness na ina-address ngayon, according to verse 26, ay yung ating panalangin. Kasi in-explain nun, susunod, we do not know what we ought to pray. Yun po ang isa sa mga weaknesses ng mga Kristiyano. When we do not know what we ought to pray. Kasi talaga aminin natin, lahat tayo, maski ako, pag ang prayers natin ay tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin, mabigat, malungkot, challenging, ang mga pinagdadaanan, ang nakikita natin, ang inaalala natin, sometimes it's hard to pray. Hindi natin alam kung anong pagdadasal natin kasi nga minsan nababalot na tayo ng emotions natin, nababalot na tayo ng takot, ng pag-aalala. That's why we need the Holy Spirit kasi nga, ang sabi, tutulungan tayo sa ating weakness. Ang weakness natin ay when we do not know what to pray for. Aminin natin, hindi natin talaga alam ang lahat ng kalooban ng Panginoon. Ang sinabi ng Biblia, ang dapat nating pagdarasal ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, minsan hindi natin naaarok yun, hindi natin naiintindihan yun, kahit na pinapag-aralan na natin ang Biblia. So, ang sinasabi po dito, kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit. Alam naman natin ang Holy Spirit isa sa persona ng Trinity. Naniniwala tayo na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos na Espiritu Santo. So, tatlo po silang gumagalaw sa buhay ng Kristiyano. At ang Holy Spirit, meron siyang special help na binibigay sa atin sa ating pong weakness, yung pong area ng prayers. Marami kasi sa atin, nag-aalala minsan, tama ba itong prayer ko? Ito ba ay katanggap-tanggap sa Diyos? Ito ba ay talagang according to His will? Ngayon, pag dumating daw yung pag-aalalang yon, ang dapat natin gawin ay tawagin natin ang Holy Spirit, ang tulong niya.
Kasi the Spirit helps us in our weakness, which is in the form of prayers. So maganda siguro kung mabigat ang ating pinagdadaanan, mabigat ang ating suliranin, anumang sitwasyon sa buhay natin, maybe the first point is to ask for the Holy Spirit for our prayers. Di ba ang ganda? Holy Spirit, help me sa aking pong pagdarasal ngayon, sa aking pong pakikipag-usap sa Panginoon. Tulungan mo ko. Kasi sabi sa Romans 8:26, tinutulungan mo kami. Isa pong magandang paalala sa atin yan, magandang katotohanan. When we do not know what we ought to pray, kahit alam natin, hindi natin alam ang mga words. Hindi natin alam ang tamang, maski posture, maski paano natin pararating sa langit ang ating panalangin. Umpisahan natin sa paghingi ng tulog sa Holy Spirit. Kasi itong pangako, pag sinabi ng Biblia, the Spirit helps, tutulungan tayo ng Holy Spirit. And it's a beautiful reminder sa atin. Marami mga Kristiyano minsan na take for granted ang role ng Holy Spirit. Pero ito, ang bigat po. When we do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Diba, last week, pinag-aralan natin ang buong sanlibutan ng mga tao, mga Kristiyano, ay naghihinagpis. Ang sabi, pag dumating daw ang point mo na sa bigat ng pinagdadaanan mo, sa bigat ng problema mo, hindi na lumalabas ang anumang word sa bibig mo, minsan, umiiyak ka na lang, naghihinagpis ka na lang. Ang sabi, even that ay gagamitin ng Holy Spirit. Sabi, kung ang nagagawa mo na lang ay groans, hinagpis, hindi lumalabas sa bibig mo, ang dapat mong sabihin. Kasi nga, dalang-dala ka na sa bigat ng iyong pinagdadaanan ng problema, umiiyak ka na lang, naghihinagpis. If the Holy Spirit is helping us, yung po mga wordless groans ay ipararating sa puso ng mahal na Ama. How beautiful is that? Diba? Ang ganda. So, hindi na natin kailangan mag-alala. Hindi ko kaya mag-pray ngayon kasi ang bigat. Yung pala, hindi na excuse yun. Kahit hindi mo kayang magdasal, with the Holy Spirit help, groans na lang ang lumalabas sa bibig mo, hinagpis, iyak, luha. Pero kung ilalagay mo sa isipan mo, sa puso mo, the Holy Spirit is praying with you. Hindi lang tayo nagdadasal sa Holy Spirit, the Holy Spirit is praying with us. Ito po ang kabuuan ng sinasabi nito, huwag tayong mag-alala sa anumang problema, idulog sa Diyos. At kahit sa pagdulog ng Diyos, hindi natin alam kung paano, anong klaseng dasal, the Holy Spirit will help us. Ang gandang pangako po niyan. Ang ganda ng sinasabi nito. Kaya, hindi tayo talaga matitinag sa ating pong dinadaan ng bagyo. Dahil sa bagyo, kasama natin ang Panginoon. At pag nagdarasal tayo, kasama pa natin siya. Hindi lang natin siya kasama, tinutulungan pa tayo. Di ba? Ang ganda, no? Ang ganda ng sinasabi niyan. So, sa pamagitan po nito, tingnan po natin ang mga ilang prayer points. Ilang preaching points na makukuha natin sa scripture na ito ngayong umaga para matulungan tayo. Number 1 po. Imperfect prayers are acceptable to God. Yan po number 1. So, hindi ka kailangan makata, hindi ka kailangan kabisado mo ang Biblia, ang mga scripture. Kung isang hinagpis, a few words lang, ang sabi, acceptable to God yan. Kasi nga, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Yun ang kagandahan. Hindi natin kailangan ng anumang dialect. Okay? English, Tagalog, o anumang maluwag tayong sabihin. Okay? Imperfect prayers are acceptable to God. Kasi, sabi, Matthew 6:7-8, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Ayan po. Ang sabi, kung marami kang sinasabi, gusto mong parang we're trying to impress God, or we're trying to impress yung mga kasama natin nagpe-pray ng maraming salita. Pero ang sabi kung yun naman walang saysay, hindi galing sa puso. Ang sabi nun parang babbling like pagans, yung parang mga kung ano-anong relihiyon na maraming sinasabi pero walang saysay.
Kasi ang sabi, iniisip nila, they think they will be heard because of the many words. Ayun po ang sabi, hindi natin kailangan ng maraming words sa pagdarasal natin. Simpleng sinseridad na prayers na galing sa puso. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Sabi, do not be like them. Huwag na natin gayahin ang iba na napakahaba ng prayers. I'm not saying po na masama ang mahabang prayers. Yes, kung dumarating po ang pagkakataon na kailangan mahaba ang prayers. Pero if we're trying to do that, kasi ang nasa isip lang natin, ang haba ng dasal ay nakaka-attract sa attention ng Diyos. Hindi po. Ang sabi, hindi. Huwag niyo silang gayahin. Kasi the Father knows what you need before you ask Him. Alam na naman ng Diyos eh. Ang kailangan natin ipagdasal, alam na niya. Ngayon, tatanungin natin, so kung alam na ng Diyos ang ating pangangailangan, pero bakit pa tayo kailangang magdasal? The Father knows what you need before you ask Him. Kasi gusto ng Diyos, kahit alam na ng Diyos ang kailangan natin, alam na ng Diyos ang itutugon sa atin, gusto niya na kausap pa rin natin siya. Kasi in prayers po, we are expressing na hindi natin kaya. Lord, hindi ko kaya to. Kaya sa pagdarasal, tulungan mo ko and I recognize na ikaw ang Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga gusto niya, inuutosan, hinihikayat ang lahat ng mga anak niya na magdasal sa Kanya. Kahit alam na niya ang pangangailangan, alam na niya ang isasagot sa atin. So prayers is something po na inuutos ng Biblia at hindi na kailangan pa tayo maghirap, mag-alala, kabahan, matakot sa ating pagdarasal. So we can pray po personal devotion sa ating sarili o sa ating pamilya, sa ating asawa, or in a group setting, lalo na po sa simbahan, yung mga prayer meetings. So, hindi na tayo kailangan pang mag-alala niyan. Yan ang magandang paalala sa Matthew 6, 7, and 8. Isa pang magandang paalala. Kasi minsan, ang kailangan lang natin, be still and know that I am God. Mag-ano ka na lang, huminto ka. Isipin mo na merong Diyos. Kailangan mo, huwag ka na maglagay sa isipan mo paano ako makakapag-impress ng mga kasama ko sa prayers. Hindi yung katanggap-tanggap ang hinahanap ng Diyos. Sabi sa Psalms 46:10, minsan huminto ka na lang, lumuho ka ng tahimik. Maghinagpis ka kasi kasama mo ang Holy Spirit na tumutulong sa iyo sa prayers. Ang kailangan mo lang manatili. Lagay mo sa puso mo na ang Diyos ay nakakapakinig ng iyong panalangin at kaya kanyang tulungan. Be still, isipin mo na merong Diyos. Okay? Ang pangalawa pong points, bring your confusion to God, not just your certainty. Yan po. Ang ibig sabihin, hindi ko alam paano ako magpe-pray ngayon. Ang bigat-bigat talaga ng dinadala ko. Ang bigat ng problema ko. So, confusion yung papasok sa'yo. Minsan binubulungan ka pa ng kaaway. Ang emotion mo, nadadala ka. Hindi ko alam, paano ako makakapag-pray kung madala ako ng emotion ko ngayon, kung umiyak na lang ako. Ang sabi dito, bring your confusion to God. Lord, I do not know what to pray, kaya nga ang sabi, ask the Holy Spirit. Kahit hindi mo alam kung ano ang tama at siguradong panalangin. Ayan bring your confusion. Hindi mo alam paano manalangin. Ask the Holy Spirit. The Holy Spirit can pray with you and intercede with you. Kasi sabi sa Proverbs po, Proverbs 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Minsan ang understanding natin mali. Kailangan kong magandang mag-pray. No, sabi, magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi ayon sa iyong pagkakaintindi. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So, ang ibig sabihin po, pag pinagtiwalaan natin ng Panginoon, even in the area of prayers, itutuwid niya ang lahat. Tutulungan niya tayo. Huwag na natin kailangang isingit pa ang ating pagkakaintindi, ang view about prayers, ang view natin about God, ang view about problema, bagyong dinadaanan natin. Ang sabi, trust the Lord with all your heart. Sana po, naintindihan, nakikita ng ating mga kasama ngayon nanonood, ang sinasabi ng Proverbs 3, 5-6. Ang isa pang sinasabi,
If any of you lacks wisdom, kasi kailangan din natin ng wisdom sa prayers. Di natin alam, Lord, paano, ano, paraan. Ang sabi, kung yun, nagkakadilema ka doon, ask, you lack wisdom. Ang gagawin mo lang, ask God, who gives generously to all without finding fault. It will be given to you. Bibigay sa atin. Kung yung areang yun ang hinihingi natin tulong sa Diyos, Lord, I do not know what to pray, tulungan mo ako. Ang sabi ng James, if you lack that, ask God. He will give it to you. It will be given without finding fault. Ibig sabihin, kahit hindi ka perfect, kahit hindi ka, sa tingin mo, ikaw ay unworthy. Ang sabi, kung yun ang hihingi natin sa Diyos, hindi na niya hahanapin pa ang ilang mga bagay sa buhay natin, ibibigay niya yon. So in the area of prayers, we ask, Lord, help me. Give me wisdom, how to pray for my situation, how to pray for my loved ones, how to pray for the church. Lahat ng nangyayari sa akin, ask God for wisdom. Meron na tayong wisdom, meron na tayong help ng Holy Spirit. How can we still not pray? Paano pa tayo magkakaroon ng excuse na hindi ko alam paano panalangin? Susunod po, number 3, stop trying to carry everything alone. Yun nga ang paalala sa atin ng Holy Spirit, ng Scripture. The Holy Spirit helps us. Ibig sabihin sa inyong prayer, hindi mo isipin na ikaw mag-isa ang nananalangin sa Panginoon. Iisipin natin, kasama ang Holy Spirit. The Holy Spirit helps us in our prayer. Ang ganda-ganda po. Kaya, wag na nating isipin, kaya ko itong gawin, kaya ko itong solusyonan ang problema ko, ang bigat ko. Tatawagin ko na lang ang Panginoon. Hindi rin, maski dun sa area na pagtawag ng Panginoon, isipin natin, hindi ka rin dapat mag-isa. Kasi sinabi nga, the Holy Spirit helps us. Okay? Kaya ang sabi, Matthew 11:28-30, ang imbitasyon ng Panginoon, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Kung ito malalagay natin sa ating panalangin, kaya nga lumalapit ako sa Diyos kasi ang bigat ng dinadala ko. Ang tugon niya, according to Matthew 11:28, He will give us rest. He will give us na kapahingahan, kapayapaan na kailangan natin sa ating sitwasyon. Kasi nga, kay Jesus Christ, His yoke ay hindi mabigat. Sabi, dalhin nyo ang pinapapasan ko sa inyo. Take my yoke upon you and learn from me. Matuto tayong makinig sa mga utos katuruan ni Kristo. Sabi, for I am gentle and humble. This is Jesus Christ Himself, describing Himself. Sabi niya, I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your souls. Ang gandang pangako nito ni Jesus Christ. Kaya importante po talaga ang may relasyon kay Jesus. Ang ibibigay niya sa atin, rest. Meron tayong peace kasi He's gentle and humble and will find rest for your souls. Hindi lamang ating spiritual na kondisyon, maski ang ating physical na kondisyon, we can still experience the peace from the promises of Jesus Christ. Ang sabi 1 Peter 5:7, cast all your anxiety unto Him because He cares for you. So casting all your anxiety in a simple manner, simple way, pray. Pagdasal mo, ang sitwasyon mo, ang dinadala mo sa Kanya. Bakit ka magdadasal sa Kanya? Kasi kaya Kanyang tugunan at kaya Kanya at mahal na tayo. God cares for us. Lalo na ang relasyon natin sa Diyos ay Ama. How can a father refuse the request or the prayer of his children? Anak tayo ng Diyos. Okay? Cast all your cares. Ang sinasabi po dito, sabi all. So, hindi lamang yung mabigat, hindi lamang yung maliit, hindi lamang yung mga spiritual na bagay, maski anong bagay, sabi, all your anxiety. Ganyan nga, maganda nga, nag-uusap kami nila John and Jane last week. Marami silang inaalala, marami silang plano, marami silang hindi alam, hindi sigurado kung ano mangyayari, lalo na po sa magandang kondisyon ni Jane ngayon. Ang sabi dito, paalala sa atin, cast all your anxiety. Lahat ng inaalala natin. On Him.
Dahil He cares for you. He cares for you. He cares for you. Sa lahat po. Okay? Number 4. View weakness as an opportunity, not a failure. Yan. Weakness natin. So, isipin natin, ang prayers natin ay sinabi ng Scripture, minsan weakness yan Minsan hindi alam, maski Kristiyano, maski matatagal na sa Panginoon, meron pa rin silang pagkakataon na hindi sila makapagdasal sa bigat ng pinagdadaanan. Sabi, yun ay weakness, kakulangan natin, kahinaan natin. Yun ay opportunity, tingnan daw natin, opportunity na hinga natin ng tulong ang Panginoon maski sa prayers. Hindi nangangahulugan tayo failure. Hindi ibig sabihin, siguro hindi ka malagong Kristiyano, ikaw ay palpak na Kristiyano. No, it's not a failure. Ang hindi natin kakayahang magdasal sa mga malalalim na pinagdadaanan natin. Kasi ang sabi, 2 Corinthians 12, 9-10, But He said to me, My grace is sufficient for you. Ang grasya, presensya ng Panginoon ay sapat na. For my power is made perfect in weakness. Doon lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos sa ating weakness. Doon natin may experience. So if we're claiming, kaya ko to, hindi ko kailangan, ang sino man, kaya kong dalhin ang problemang to. Paano natin ma-experience ang paggalaw ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan? Kasi doon lumalabas sa hindi na natin kaya, doon lumalabas ang tulong ng Diyos. My power is made perfect in our weakness. Sabi ni Pablo, Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness. Ay sabi niya, kaya hindi ko na itatago ang weakness ko. Kaya hindi ko na ikakaila, hindi na ako magyayabang. Ang sabi niya, I will boast all more gladly about my weakness. Ibig sabihin, kukumpisan ko, Lord, hindi ko kaya to. May prayers, Lord, hindi ko madasal. So, if we confess that, that's boasting, na hindi siya pinagmamalaki. Ibig sabihin, hindi mo na itinatago, hindi mo ikinakahiya ang mga bagay na yun. Si Pablo nga, na ang super spiritual na apostle, inamin niya yon. Ako din mayroong weakness, pero hindi ko tinatago. I will boast all more gladly about my weakness. So, dumating din sa punto, sa area, sa buhay ni Pablo, na siya'y nahirapan din sa pagdarasal. Nahirapan sa kanyang problema. Nahirapan sa kanyang pinagdadaanan. Tayo pa na tao, ordinaryong tao. Siya nga, kausap niya ang Diyos, nagpakita ang Diyos, nadinig niya ang boses ng Diyos. Pero, meron pa rin siyang weakness. So, kung tayo maka-experience ng weakness, problema, even in the area of prayers, huwag natin sabihin wala. Huwag natin ikaila. Sabi, so that Christ's power may rest on me. For when I am weak, then I am strong. Sabi, kung ako ay mahina, kulang, hindi ko kaya ang sitwasyon, ang panalangin, ako ay malakas dahil, bakit niya sinabing then I am strong? Because, maging ang katuruan ng Romans ay sinasabi niya, the Holy Spirit helps me. Tinutulungan ako ng Holy Spirit. So, kahit sa kahinaan ko, mga hindi ko kaya, I am strong because God is with me. God's promises is with you. As the same promise na ipinangako kay Pablo. How beautiful is 2 Corinthians 12, 9-10. So kung ito po ay lagi natin tatandaan sa problema, pinagdadaanan, anuman mabigat na nasa puso, nasa isipan natin, then we can experience God's power within that period kung ikukumpisal natin na hindi natin kaya. Expressing that in prayers. Okay, ang sabi sa Isaiah, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Sino ang binibigyan ng Diyos ng kalakasan? Sino ang tinutulungan niya? Yung mga weak, mahihina. Mga pagod na, weary. Pagod na, hindi na kaya. Ito ang sitwasyon natin. Should we give up church? Kasi maraming umalis, kukunti na lang tayo, nakakapagod na to.
pupunta tayo doon, magsiset up, pero wala naman. Hindi naman dumarating ang iba. So, in Isaiah 40:29, that's a reminder, ituloy natin. Tuloy natin. Kahit mahirap. Kahit tayo na lamang. Because tumutulong ang Panginoon, He gives us strength sa mga nagkukumpisal, inaamin na nakakapagod na. Kailangan po namin ang inyong kalakasan, Lord. Minsan nga, pagka emotionally drained ka, Pero, diyan lumalabas ang tulong ng Panginoon. Sa panalangin, ang ganda ng pangako. Meron pa bang gaganda dito sa pangakong ito? He gives strength to the weary, increases the power of the weak. So, ano pa ang dahilan natin para hindi natin sabihin, hindi ko kaya, Lord, mahina ako sa pinagdadaanan ko, pero nandyan ka, you will give me power. So sa inyo man sino man na nakikinig ngayon na dumadaan sa kahirapan, pag mabigat ng pinagdadaanan, Isaiah 40:29 po. God will give you strength kung pagod ka na. It will increase power kung talagang hinang-hina ka na. Maganda po at marami ang tugon ng Panginoon sa atin kung ikukumbisal natin, if we're humble enough to confess that God, I need you. I cannot do it on my own. Okay, number 5 po. Trust the promises of God even when you don't feel anything. Kaya nga, ito mga pangako ng Diyos. Napag-aralan natin ngayong umaga, the Holy Spirit helps us in our weakness. Trust yun. Asahan natin yung promise ng Panginoon na yun, natutulungan tayo. Even in the area of prayers. Even in any area ng buhay natin. Kaya nga po, kahit hindi natin maramdaman, yun na po ang a very challenging situation sa gitna ng bagyo. Minsan nakala natin, ang layo na ng Diyos. Hindi natin siya maramdaman. Pero ang sabi, trust the promises of God. Kaya tingnan natin sinasabi ng scriptures. Hebrews 11:1. Ang sabi, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. So, ang pananampalataya natin ay dapat kumpiyansa natin sa hindi pa natin nakikita at hindi natin nararamdaman. Kaya sabi, manatili ang ating faith sa Panginoon. Kung pinangako niya yan, tutulungan niya tayo kahit hindi natin nararamdaman. Hindi naman po instantly nagagaan ng pakiramdam natin. Instantly nandiyan kagad ang sagot ng Diyos. Meron po siyang time frame. Meron siyang panahon kung kailan siya tutugon at kung paano tutugon. Yun naman ay ayon sa kanyang kaalaman. Paano tayo tutulungan. Okay? Hindi po natin kailangan maramdamang, magdarasal ako ngayon kasi naramdaman ko, very strong, mataas ang faith ko. Ang sabi, kahit mahina, nangihina ka. Rely on the promise of God. Ang sabi rin sa Psalms 42:11, why my soul are you downcast? Ito po ang sabi. Minsan, kailangan kausapin natin ang sarili natin. My soul, ang sabi nga nung psalmist na to, kinausap niya yung sarili niya. Why? My soul, are you downcast? Ang kausap niya yung sarili niya. Hinamon niya ang sarili niya. Sabi, why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Itong psalmist na to, mabigat yung pinagdadaanan niya. Kaya, kinausap niya ang sarili niya, emotion niya. Ang soul niya, sinabi, bakit ka downcast? Bakit ka malungkot? Sabi niya, ibigay mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Put your hope in God. Ang iyong pag-asa ay nasa Diyos. So, yung pala, minsan necessaryo na kung yung sarili natin, kailangan ma-overcome din natin ng will, natin, nasa puso nasa isipan natin, ng pangako ng Diyos. Sometimes it's necessary to speak to your emotions. Bakit ka lumuluha? Merong Diyos. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nababagabag? Merong Diyos. Sabi, put your hope in God. Sometimes it's necessary po na para pag kinausap natin ng sarili natin, mabuhayan. At mabigyan ulit tayo ng pag-asa. Okay?
Kaya ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya. Ang lahat po na nakasulat dito, ng mga pangako ng Diyos, tutuparin niya. Kaya nga, put your hope in God. Hindi ka mukha po ng mga tao na tayo po ay nadidisappoint. Frustrating po ang mga pangako ng tao. Minsan, ang expression ay napakabigat. Pero, na bumabaliktad, nanghihina, hindi pa rin natutupad ng tao ang kanyang mga pangako. Pero ang Diyos, He will keep His promises. Ganda po, no? Number 6 po, let go of the need to control outcomes. Ayan, hindi natin kontrolado ang nangyayari sa buhay natin, ang nangyayari sa church, ang nangyayari sa relationship, nangyayari sa marriage, nangyayari sa pamilya natin, hindi natin siya nakokontrol. Let go of the need to control. Ibig sabihin, imbis na trying to control things, ipagdasal natin. Magdasal tayo. Kasi sabi sa Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, my ways, declares the Lord. Hindi kamukha ng pag-iisip natin, ng paggalaw natin, ang pag-iisip at paggalaw ng Diyos. Yun ang sinasabi. Hindi katulad ng tao, ang isip at pagkilos ng Panginoon. Sabi, as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So, maraming hindi tayo naiintindihan sa ating nangyayari sa buhay natin. Maraming questions. Pero ang sinasabi ng Isaiah, hindi mo kailangan intindihin lahat yun. Dahil pinahintulot ng Panginoon na mangyari ang nangyayari kasi meron siyang purpose. At ang kanyang pag-iisip, minsan, malayo, mas mataas sa ating iniisip. So, kung i-recognize natin, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ito ay kaloob ng Diyos. Dahil ang sabi, lahat, kahit kailiit-liitang events sa buhay natin ay nasa ilalim ng kapangyarihan and providential control ng Diyos. So, kung nangyari yun na hindi natin maiintindihan, alalahanin natin, God's thoughts, God's ways are higher than our thoughts. Minsan ang ating view ay mali, ang ating understanding ay mali. Mas mataas ang sa Diyos. Kaya, number 7, find comfort during grief or crisis. Ito ngayon, ang reminder sa atin, di ba? Kaya nga tayo kailangan magdasal during crisis or grief, matinding kalungkutan, meron tayong comfort. And that is the promise of God. Even in prayers. Merong tulong na binibigay ng Diyos. Tutulungan na tayo sa sitwasyon, tutulungan pa tayo sa prayers. How beautiful, how good is that? Sabi, Psalms 34 verse 18, the Lord is close, kanino? To the brokenhearted. Not to those who are happy, not to those who are not needing God. Ang sabi, brokenhearted. At saves those who are crushed in spirit. Yung broken-hearted, talagang nagdurugo yung puso mo, yung matinding kalungkutan, at saka yung crushed in spirit, yung talagang hinang-hina ka na. Hindi mo na alam kung ano gagawin, hindi mo na alam kung matatapos ba tong problema, yung sitwasyon mo. You're crushed in the spirit. Ayaw mo nang patuloy pa ang buhay mo. Ayaw mo na, maski ano pang pag-asang ibigay sa'yo. You're crushed in the spirit. But Psalm 34:18, ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted at saka yung hinang-hina na, walang nawawala na ng pag-asa. Ang Diyos ay malapit kahit hindi natin naiintindihan. Ganda ng pangako. Psalms 34:18. Okay, number 8, extend grace to others who are struggling. Ito pa magandang malaman natin. Kung tayo naman ay okay sa prayers, which is, marami naman, hindi naman natin dapat bigyan ng matinding judgment or parang we look down on people who are not able to pray. Lalo na po, doon nag-i-struggle sila doon. Ang ibig sabihin, tulungan natin sila, i-remind natin sila yung mga prayer points, yung mga preaching points na ano natin ngayon, na dinig natin ngayon. Kasi talaga pong marami nag-i-struggle in the area of prayers.
Kaya, imbis na sabihin natin, i-discourage natin sila wag na magdasal kasi hindi ka naman maganda magdasal eh. Marami ka hindi alam. Yun pa nga encourage natin, magdasal ka kasi kahit ano naman lumabas sa bibig mo, ino-honor ng Panginoon kung yun ay galing sa puso mo. So, we extend grace to them. Ibig sabihin, mahinahon tayo sa kanila, tulungan natin sila. Kasi totoo po, maraming nagkakaroon ng challenges in the area of prayers. Mga bagong Kristiyano at kahit matagal ng Kristiyano. So we should be gentle on them. Kasi ang sabi 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another, pagpalakasan tayo sa isa't isa, and build each other up. Palakasin, hindi ibagsak. Tulungan tumayo. Just as in fact you are doing. Sabi nga ni Paul, pinaalala niya dun sa church sa Thessalonica. Sabi, nagpapalakasan na kayo, ituloy nyo yung ginagawa nyo ngayon. So he's reminding them to do it, and when those who are already doing it, sabi, ipagpatuloy nyo. Yan ang tamang ginagawa. So ang ang paalala sa atin ng scripture, encourage one another, even in the area of prayers. So get ready na po. Get ready tayo. John and Jane, kung minsan, sometimes I would ask, open in prayer, or pray about the situation, or pray for that person. Alalahanin natin ngayon, kung sakali man dumating yon, huwag mag-alala. Hindi ko alam ang sasabihin. Sabi, if it's that prayer from the heart, and you ask for the Holy Spirit, whatever na lumabas sa bibig mo, kaya ang sabi kanina, di ba, kahit nga walang lumabas, kahit maghinagpis ka lang, that's already prayer being transformed, dinadala ng Holy Spirit sa Diyos Ama. So, again po, minsan, pinapag-alala natin, ayoko baka tawagin akong mag-pray, baka tawagin ako, ipagdasal, maski prayer for the food, o prayer for sa mga traveling mercies, o anumang sitwasyon, huwag po tayong maglala ngayon po. Ang pinapag-aralan natin ngayong umaga, the Holy Spirit will help us. Kahit po walang lumabas na words, kahit po putol-putol, ang sabi, the Holy Spirit helps us even with groans, kahit umiiyak na lang tayo. So, huwag tayong mahiya. Kasi yun, pag dumating yung area yun, yung just groaning, kasi ang sabi, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Prayers. When we do not know what we ought to pray for, the Spirit Himself intercedes for us. So, kung hindi na natin alam ang pinagdarasal, ang Holy Spirit mismo ang namamagitan. The Holy Spirit intercedes for us. Meron pa bang mas lalakas doon? The Holy Spirit interceding for us? Praying with us? Tinutulungan tayo magdasal? Hinahatid niya ang ating prayers sa langit? Interceding for us through wordless groans. Yan. So, words are not important. Of course, kung kaya natin ilabas. Pero kung hindi natin kaya, kahit iyak daw iyak na in the form of prayers, okay pa din yun. Dahil it's the Holy Spirit working through that weakness. So I encourage everyone to pray even in any situation, any environment. Alone, with your spouse, in a church, Bible studies, prayer meetings. Huwag po tayong matatakot because ang sabi doon daw gagalaw ang Panginoon during our weakness, moments of weakness, and He is interceding for us. Ngayon, verse 27, He, ang Diyos, who searches our hearts, knows the mind of the Spirit. Kaya nga, pag nag-intercede ang Holy Spirit sa atin, alam na ng Diyos. Kasi alam ng Diyos daw po ang nasa isip ng Espiritu. Ang Diyos, He who searches our hearts, knows the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So alam ng Holy Spirit kung ano ang will ng Diyos.
Kaya kung ang Holy Spirit is interceding for God's people, tayo, then siguradong papakinggan ng Diyos Ama, papakinggan ng God the Father, if the Holy Spirit is interceding for us. Napag-aralan natin ngayon, the Holy Spirit will intercede for us when we do not know how to pray, when we cannot pray. Ang Diyos, alam ng puso natin. At alam niya ang Holy Spirit na nag-i-intercede sa atin. So ano pa ang dahilan? Bakit hindi tayo makapag-communicate sa Diyos? Hindi tayo makapag-pray. Kahit anong paraan, kung itong mga pangakong ito ang isa sa isip natin, then we can even incorporate this sa prayer natin. Di ba? Pwede nating sabihin, Holy Spirit, intercede for me. At ipagdasal mo ang dasal ko na according to the will of God. Hindi ko alam, Holy Spirit, kung anong ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung anong magiging decision ko. Help me, Holy Spirit, na ang magiging decision ko ay according to the will of God. And that is one of the roles of the Holy Spirit, to help us na ang dasal natin ay makarating sa Diyos na ayon sa will niya. Kaya ang verse 28, lastly, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Yun na lang ang question, do you love God? If you love God, if you have a relationship with Jesus Christ, if you're a child of God, ang pangako niya, all things, lahat daw, ay gagawa ng paraan ng Panginoon para maging mabuti. Ang lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos na mabuti for the good of those who love Him. Ano man ang sitwasyon natin, pwedeng gamitin ng Panginoon for our benefit, for our strength. Ulitin po natin, in all things, God works for the good of those who love Him. Doon lamang sa mga anak niya. Doon lamang sa mga relasyon kay Kristo, sa mga mananampalataya. Yun ang unang tinutulungan ng Diyos, who have been called according to His purpose. Yung mga nagmamahal kay Kristo, mga tumugon sa kanyang tawag ng sa kaligtasan, sila daw po ang mga tinawag niya. So kung nandito man kayo, nakikinig kayo, kayo po ay Kristiyano, may relasyon kay Jesus, tandaan po natin, tinawag ka. Called according to His purpose. So, tinawag tayo, bakit tayo magkakasama ngayon? John and Jane, di ba? According, yon ay purpose ng Diyos. Bakit tayo nagkakilala, nagkatagpo? We are called para magkasama. Meron siyang purpose. Hindi natin alam kung anong purpose ng Panginoon. Bakit sa ganitong sitwasyon, nanditong ganitong environment. Kaya hindi po rin po kami na, although nakakalungkot, naapektuhan kami, but we will still do what God asked us to do. To preach His Word on a Sunday, kahit po walang ibang dumating. Salamat nga, kami ay 4 ngayon. Ang sabi ng pangako ng Panginoon, when 2 or 3 are gathered in His name, God is in our midst. Nandito sa presensya, sa kalagitnaan natin ng presensya ng Panginoon. Ang ganda nito, gagawin niya ang mabuti. Although hindi natin nakikita sa atin, parang iniisip natin, hindi mabuti ito. Wala na iba na natin kasama. But God will still work for the good of those who love Him. So we'll continue to love God, we'll continue to serve God, at makikita natin, gagawa ng kabutihan. Ang hinahanap ng Panginoon ay manatiling firm and steadfast sa ating pananampalataya sa Kanya sa kabila ng nakikita natin. So we're seeing a lot of discouraging things, we're observing a lot of discouraging things, but Romans 8:28 is saying, God works for the good of those who love Him. We know we love God. We know we want to serve Him. So we know He will do what is good for us. Yun ang tatayuan namin ngayon na ang Diyos ay gagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga nagmamahal sa Kanya ay yung mga tinawag niya. So God has called us. God has called you, John. God has called you, Jane. Lahat po ng nanonood sa atin.
Kayo'y tinawag ng Panginoon, kaya nandito sama-sama. Tayo ngayon, kaya nandyan kayo, nakikinig sa mensaheng ito. Okay, let's pray. Lord, we thank you for speaking to us through the book of Romans this morning. Truly, Lord, it's one of our weaknesses, prayers, especially, Lord, kung mabigat ang aming pinagdaraanan, kung matindi ang bagyo namin ngayon. Pero ang ganda pong maintindihan, malaman kung sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng problema, sa gitna ng matinding pagsubok, kung hindi na namin kaya magdasal, hindi namin alam kung paano magdasal, the Holy Spirit helps us. Even, Lord, walang lumabas na salita sa aming bibig. Hinagpis lamang. Ang sabi ngayon, even with groans, the Holy Spirit can intercede for us, can help us in the area of prayers when we're not able to pray because our spirit is crushed. We're so weak. Lord, we're helpless. Ang ganda po ng naming nadinig ngayong umagang to. Nandyan ka, tumutulong, tumutugon, at maging sa panalangin namin, tinutulungan mo kami, inaakay mo kami. Lord, marami pong sa mga nanonood ngayon, ang iba't ibang pinagdaraanan. We pray for those people struggling, experiencing difficulties, saan man silang dako. You help them, that you would help them, Lord. That your peace, that your workings, that your ways and thoughts na hindi naiintindihan will become evident sa pagsulong ng mga araw, maiintindihan namin bakit nangyari ang nangyari, maging ang mga bagay na nakalungkot sa amin, naka-crush ng aming, naging broken-hearted kami. We know, Lord, ngayong umaga, ang pangako mo is you would give power to those who are weak, those who are crushed in the spirit, because you are close to the broken-hearted. Pray for John and Jane ngayon, bilang bagong mag-asawa. Lord, there are things po na nangyayari sa buhay nila, bagong pangako, bagong regalo na galing sa iyo. Through this, Lord, talagang magpapasalamat kami na gumagalaw ka sa buhay nila, sa relasyon nila. I pray, Lord, for their sa mga susunod na araw, that everything will become clear sa kanila kung ano ang plano ng Diyos sa dalawang taong ito. Na, Lord, maraming aasikasuhin, maraming applications, maraming anxieties, maraming pinagdarasal, maging ang mga nararamdaman nila ngayon. That, Lord, I pray for your blessings, your presence, your goodness, your favors be upon this beautiful couple. Ganon din po ang mga nakikinig ngayon, mga different couples, old couples, young couples, matagal na po sa relasyon. Bless their marriage, Lord. Bless their relationship. The true, Lord, sa kanila pong sitwasyon ngayon, makikita nilang bilang mag-asawa, ang paggalaw ng Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa DOCC na ginagamit mo maging sa mga in a humble way. Ay nandito po kami, we're broadcasting this message na those who would review this, watch this, recording later, you would speak to their hearts and give them the hope, the assurance that the Holy Spirit is available to help us even in prayers, even in the situations ng buhay namin. Even in the difficulties, trials, Lord, mga bagay na hindi namin naiintindihan, the Holy Spirit is with us. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen.